sigaw ng duguang babae. Masayang naging buhay mag-asawa ni Cecilia at Armando sa unang mga buwan ng kanilang pagsasama. Isang guro si Cecilia mula sa Manila, habang si Armando naman ay tubong Iloilo. Nagkakilala sila sa isang birthday party ng kaibigan. Nagkamabutihan, nagmahalan, at kalaunan ay nagpakasal. Nang magbakasyon sila sa ancestral house ng pamilya ni Armando sa isang liblib sa baryo sa Iloilo, akala nila ay magiging tahimik at masaya ang kanilang pananatili roon. Ngunit nagsimula ang lahat sa isang panaginip. Isang gabi, nagising si Cecilia na umiiyak at halos hindi na makahinga. Sa kanyang panaginip, may isang duguang babae na nakadagana sa kanyang dibdib. Mahigpit siyang sinasakal nito habang tumutulo ang dugo mula sa mga sugat sa katawan nito. Halos hindi maaninag ang mukha dahil sa nakalaylay nitong buhok. Ngunit malinaw niyang narinig ang boses nito. "Lumayo ka kay Armando. Papatayin ka niya. Ako si Maria." Nagising siyang nanginginig. Kinabukasan, ikinunwento niya iyon kay Armando. Napansin niyang tila nanigas ang kanyang asawa nang marinig ang pangalang Maria. Ngunit mabilis din itong nakabawi. "Siguro, epekto lang ng pagbuntis mo yan." Pilit nitong ngiti. Hindi na lamang nakipagtalo si Cecilia, ngunit hindi natapos doon ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makikita ng mga kakaibang bagay. Sa bintana, sa kusina, sa madilim na pasilyo, may isang babaeng duguan, nakatayo lamang at nakatitig. At tuwing susubukan niya itong lapitan, bigla itong nawawala. Unti-unting nawala ng katahimikan ng ang kanilang tahanan. Palaging nagising si Cecile sa gitna ng gabi. Madalas siyang sumisigaw. Kung minsan ay nakikipagtalo siya sa hangin. At isang gabi, muntik pa siyang mahulog sa hagdan matapos niyang makita si Maria na nakatayo sa ibaba nito. Lalong nabahala si Armando dahil buntis si Cecilia. Natakot siyang may mangyaring masama rito. Kaya napagdesisyonan nilang humingi ng tulong sa isang kilalang manggagamot sa kabilang baryo. Matanda ng manggagamot, tahimik ito at mapanuri. At tila may kung anong nababasa sa mga mata ng tao. Pagdating pa lamang nila sa kubo nito, napansin kaagad ni Cecile na tila nagbago ang ekspresyon ng mata ng babae nang makita si Armando. Ngunit wala itong sinabi. Sinuri nito si Cecile, pinainom ng mga halamang gamot, pinagdasal, at nagsagawa ng ritual. Makalipas ang ilang oras ay nagsalita ito. "Hindi kulam." Napatingin si Cecilia kay Armando. "Hindi rin kabaliwan." "May kaluluwang sumusunod sa iyo. Nais magbigay ng babala." Naramdaman ni Cecilia ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Ngunit bago pa siya makapagtanong, tumahimik na muli ang manggagamot. Parang may gusto pa itong sabihin, ngunit pinili nitong itikom ang bibig. Mula noon, madalas na silang bumabalik sa kubo ng matanda. Sa bawat pagbisita, tila may natuklasan nitong bago. At sa bawat pagkakataon, lalo itong nagiging balisa kapag naroon si Armando. Minsan pa nga ay nahuli ni Cecile ang mata ng babae na nakatitig ng matagal sa kanyang asawa. Para bang may kinatatakutan, ngunit walang anumang paliwanag. Isang gabi, matapos ihatid ni Armando ang ilang gamit sa kamag-anak nito, sinamantala ng manggagamot ang pagkakataon. Mabilis nitong isinarang pinto ng kubo at saka
Ito lumapit kay Cecilia. Makinig kang mabuti, iha. Nanlamig ang kanyang katawan. Bakit po? May mga bagay na hindi ko maaaring sabihin habang narito ang asawa mo. Parang may bumagsak na bato sa dibdib ni Cecilia. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halipay, inilabas nito ang isang lumang tela. Nakapaloob doon ang ilang lumang gamit, isang kwentas, isang litrato at isang singsing. Nang makita ni Cecilia ang litrato, halos mabitawan niya ito. Nakatayo roon si Armando, mas bata, nakangiti, at katabi niya ang isang magandang babae, si Maria. Nakikilala mo ba siya? Tumango si Cecilia. Siya ang nagpapakita po sa akin. Tumikhim ang matanda. Patay na siya, iya. Matagal na. Lalo lamang bumilis ang tibok ng puso ni Cecilia. Ano po nangyari sa kanya? Hindi ko masasabi. Bakit? Dahil hindi pa niligtas ang anak mo. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Cecilia at doon nagsimulang nagbago ang lahat. Dahil habang tumatagal, mas malinaw na niyang naririnig si Maria. Hindi na lamang ito nagpapakita. Nagsasalita na rin ito. Tumakas ka bago mahuling lahat. Malapit ng kabilugan ng buwan. Masyadong huli para sa akin. Pero maaari pa kitang iligtas. At nang sumapit ang gabi bago ang kabilugan ng buwan, tuluyan nang isiniwalat ng manggagamot ang katotohanan. Nalaman ito sa matatanda ng baryo ang lihim na matagal nang ibinabaon ng isang makapangyarihang angkan, ang pamilya ni Armando. Isang pamilya na may kaugnayan sa sinaunang kulto ng mga aswang. Mga nilalang nag-aalay ng dugo at buhay kapalit ng kapangyarihan. At si Maria, hindi kailanman nangulam. Hindi rin siya baliw, gaya ng ipinagkalat noon. Nalaman lamang nila ang lihim ng pamilya at dahil doon, hindi na siya pinayagang mabuhay. Ngunit ang pinakamasakit na katotohanan ay nang malaman ni Cecilia kung sino mismong pumatay kay Maria. Si Armando, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang dinadala. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang mga panaginip, ang mga babala, ang takot sa mata ng manggagamot, at ang kakaibang asal ng pamilya ni Armando tuwing pinag-uusapan ng nakaraan. Nang gabing iyon, tinulungan siya ng manggagamot na makatakas. Ngunit hindi sila hinayaang makaalis ng basta-basta. Dumating si Armando kasamang kanyang mga kamag-anak. At sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, nakita ni Cecilia ang tunay nitong anyo, ang mga matang tila nagliliyab, ang mahabang pangil, at ang ngiting hindi na kailanman ngiting-ngiti ng taong minahal niya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang manggagamot, at kasama rin niya ang kaluluwang matagal nang sinusubukang iligtas siya, si Maria. Hindi pala siya nananakot. Hindi siya naghihiganti kay Cecilia. Lahat ng pagpapakita niya ay mga babala. Mga sigaw para iligtas ang isang inosenteng babae at ang batang nasa sinapupunan nito. Sa huling pagkakataon, hinarang ni Maria si Armando upang bigyan ng panahon sina Cecilia na makatakas. At habang papalayo si Cecilia, nakita niya ang kaluluwa ni Maria na unti-unting nilalamon ng liwanag. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ito duguan. Hindi na rin galit. Mapayapa ng mukha nito. At bago ito tuluyang maglaho, isang mahinang bulong ang narinig ni Cecilia. Ngayon, ligtas ka na. Mula noon, hindi na muling nagpakita si Maria. Ngunit alam ni Cecilia na kung hindi dahil sa babaeng itinuring niyang halimaw sa simula,
Matagal na siyang naging alay ng kadilimang nagkukubli sa likod ng ngiti ni Armando. Wakas. Magandang araw sa inyo mga katinig. Pasensya na po at ngayon lang ako na muling nag-VO o nagbahagi ng kwento. Sana po ay magustuhan niyo po ito. At kung may nais po kayong ipadala na kwento, magpadala lang po kayo ng mensahe sa account na Avanita Start. Marami pong salamat at magandang araw sa inyong lahat. God bless.